Si Maria Josefa Santos, isang Maria Clarang kalog na nag-aakalang may forever sa simbahan, kung kaya't siya'y sana ay magmamadre. Samantalang ang 30 anyos na CEO naman na si Tomas, iniwan ng bride sa harap ng altar. Natanaw ang madreng kalog, kaya ito ang pinalit sa runaway bride. Sa loob ng simbahan, may isang magarang kasal, ngunit nagkaroon ng problema. At doon magsisimulang magbago ang buhay nina Josefa at Tomas. Ano? Tatakas ka? Tanong ni Yolanda, kaibigan nito ni Josefa. Parehas niyang magmamadre din at simula bukas ay opisyal lang mamamalagi sa kumbento. Hindi. Tatanggapin ko na talagang kapalaran kong maging madre. Kasi idinikta na sa akin to ng mga magulang ko. Nakangusong wika ni Josefa. Dapat, bukal sa loob ang paglilingkod at pagpili sa Diyos, Sister Josefa. May tigas sa salitang sister na ani Yolanda dahil nga tatawagin na silang ganoon simula bukas. Gusto ko naman talaga maglingkod sa Diyos, Sister Yolanda. Bata pa lamang tayo, simbahan ng halos kinamulatan natin sa baryo. Subalit, nagdadalawang isip pa ako lalo pat paano kung ang destiny ko pala ay maging wife ng isang poging lalaki. Napatitig si Josefa sa malaking simbahan kung saan may nagaganap na kasalan. Mag-isip ka ngang mabuti, huli ng araw na to. Bukas, official na tayo maglilingkod sa kumbento. Yolanda, sa tingin mo may pagsisisi ang kinakasal sa simbahan ngayon? Naku Maria Josefa, pag-iisain sila ng Diyos. Katulad ng katungkulan natin sa kumbento, oras na tumapak na tayo doon, dapat buong loob ng sino man ang kinakasal ngayon. Napaisip si Josefa kung buo na ba ang loob niyang magmadre. Napailing na lamang si Yolanda. Pag nilayan mong mga agam-agam mo Josefa, hanggang hindi ka patuluyan nagiging madre, mas magandang umatras ang mas maaga bago ka patuluyan magkasala. Ay, wag na nga nating pag-usapan. May ganap pa sa charity para sa mga bata rito sa simbahan. Doon na muna tayo mag-focus. Habang naglalakad sila papunta sa hall kung saan gaganapin ang charity, biglang huminto si Josefa at tumingin muli sa malaking simbahan. Kung magmamadre ako, pwede bang may sarili akong bank account o kailangan ko lahat ibigay sa kumbento? Natawa si Yolanda. Ewan ko sa'yo, Josefa. Ang dami mong problema sa buhay. Mangumpisal ka na nga lang mamaya. Napailing si Josefa. Siguro kung may isang lalaki mag-aalok sa akin ng kasal, papayag ako. Siguro, yun na yung hinihingi kong sign kay Lord kung magtutuloy pa ako sa pagmamadre o maging beautiful wife na lang ng isang gwapo at matipunong prinsipe. Natigilan lang si Josefa nang pingutin siya ni Yolanda. Sa kabilang dako ng simbahan, 2 oras na lumipas at ang simbahan ay nagkakagulo na. 2 oras na siyang late. Reklamo ng isa sa mga business partners niya. Nakakahiya na to. Sino ba talagang pakakasalan niya? Bakit kailangan pa kasing sorpresa? Bulong ng isa pang kaibigan. Hindi alam ni Tomas ang gagawin. Ang mga kaibigan at ilang business partners ay nakatingin sa kanya. Tila pinagtatawanan siya. Walang Montenegrong iniiwan na parang tanga sa altar. Malamig na bulong ni Tomas. Lumabas siya sa simbahan, naglalakad-lakad. Sinusubukang kontrolin ang sarili habang tinatawagan si Rafaela. Ano bang problema ni Rafaela? Naisa bang ipahiya ako? Sigaw ni Tomas. Ngunit alam niyang unti-unti nang nawawasak ang kanyang puso. Hello, Tomas? Malambing na wika sa kabilang linya. What the heck, Rafa? Where are you? Okay ka lang ba? Inis na ani Tomas. Nasa eroplano na ako. What? Ngayon ang kasal natin, Rafaela. Ayoko na magpakasala. Muna, tinanggap kong offer na maging isang modelo sa Amerika. Ayoko maitali sa'yo. Hintayin mo na bago pa matapos ang sasabihin ni Rafaela, ay naibataw na ni Tomas ang cellphone. Pinili niya maging modelo matapos ko siyang pasikatin sa industriya. Natatawan tanong ni Tomas sa sarili. Hindi nagtagal ay doon niya makita ang isang babaeng tila anghel na bumaba sa lupa. Isang babae, naka-long sleeve ng bestidang puti,
nakatayo sa gilid ng simbahan. Hindi siya nagatubili at hinawakan sa kamay ang babaeng nakita. Aray ko naman! Hindi napigilan sigaw ni Josefa. Nagpapahinga lamang siya dahil napagod sa pag-aasikaso sa mga bata. Come here. Babayaran kita kahit ang magkano basta magpakasal ka lang sa akin. Wika ni Tomas. Umiral na ang impulsive decision-making niya dahil sa galit at sama ng loob. Gusto niyang ipamukha kay Rafaela na kung kaya nitong magdesisyon at ipagpalit siya, ay kaya niya rin. Baliw ka ba? Sigaw ni Josefa pero napagtanto niya na walang magmamadreng naninigaw ng kung sino. I mean, sir, mukha ka namang matino at may pinag-aralan pero nagda-drugs ka ba? I'm dead serious, Manang. Willing ako magpakasal at makipaghiwalay rin. Babayaran kita. Hindi lang masirang image ko. Isa akong CEO na isang kilalang entertainment company. Kaya kitang pasikatin. Biglang natawa sa Josefa, ngunit natigilan siya nang biglang may naalala. Siguro kung may isang lalaki mag-aalok sa akin ng kasal, papayag ako. Siguro yun yung hinihingi kong sign kay Lord kung magtutuloy pa ako sa pagmamadre o maging beautiful wife na lang ng isang guwapo at matipunong prinsipe. As in ngayon na? Seryoso ka ba? Baka naman pinagtitripan mo lang ako. Hindi ko pa nga alam ang pangalan mo eh. I'm Tomas Montenegro. I'm 30 years old at bilyonaryo ko. Kaya kitang bayaran at mukha ba ako nakikipagbiruan? Magdesisyon ka na ngayon. Nakita si Tomas na nagsisialisan ng bisita at halata sa mukha nilang pinagchichismisan siya. Bakit ka ba sumisigaw? Ang lapit-lapit ko sa'yo. Gwapo ka sana pero napakahangin mo. Marami kang sinasabi. Tanggapin mo na lang alo ko. Hinawakan ni Tomas si Josefa sa braso at muli itong hinila kaya nakatikim siya ng sampal. Anong ginagawa mo? Kikitabin mo ba ako, Mr. Tomas Montenegro? At hindi mo ako kilala. Magmamadre ako. Maria rin ang pangalan ko. Banal na banal kaya huwag mo sagarin ang inis ko dahil baka sapakin kita. Huminga ng malalim si Tomas. Ay, tulungan mo ko. Kailangan kita. Napaisip si Josefa. Ito na yata ang hinihintay niyang sign. Kaya mo bang humarap sa mga magulang ko after ng kasal? Kaya mo silang paumuhin? Natatakot lamang siya sa reaksyon ng kanyang ama na dating sakristan. I promise, kayang-kaya ko yun. Tiyak na magugustuhan nila ako. Madiin na napapikit si Josefa at napakagat sa ibabang labi. Nagulat siya nang hawakan ni Tomas ang pisngi niya. Marry me, Sister Maria. Napalunok si Josefa, ngunit dahan-dahan din niyang hinawakan ang kamay na lalaki. Ilan saglit pa. Father Frank! Halos pasigaw na tawag ni Tomas habang hinihila si Josefa papasok sa simbahan. Napatigil ang pari. Napataas ang kilay niya na makita ang dalawa. Anak, tapos na ang kasal. Walang nangyaring ganun. Umalis na mga bisita mo, Tomas. Pati choir, nagmerienda na. Seryosong wika ni Father Frank. No, please, kumuha kayo ng mga litrato at i-post online. Sigaw ni Tomas sa mga photographer na nag-aayos na. May matutuloy na kasal ngayon. Tumingin si Father Frank kay Josefa mula ulo hanggang paa. Josefa? Ikaw bang bride? Opo, yata. Sagot ni Josefa, pilit pang ngumiti at nag-peace sign. Depende po kung umatras pa ako sa huling segundo at ituloy ang pagmamadre bukas. Josefa, hindi birong pagmamadre at maging isang asawa. Hindi ang pwedeng piliin ng sabay. Wika ng pare. Father, singit ni Tomas. Kailangan ko po ng mabilis ang kasal. Kahit wala ng flower girls, kahit ako na lang ang maghagis ng bulaklak kung gusto niyo basta matutuloy ang kasal ko ngayong araw. Napabuntong hininga ang pare. Diyos ko, itong mga anak mo, ang hilig sa plot twist. Ilang minuto lang ang lumipas, nasa harap na sila ng altar. Tahimik ang simbahan. Walang music, walang bisita. Ang naroon lang ay sila Tomas, Josefa, si Father Frank, isang sakristan na nalilito, 3 photographer na halatang bayad at nag-a-adjust ng lente. Matapos sabihin ni Tomas na kumuha ng litrato nila. Josefa, kanina pa kitang hinahanap! Sigaw ni Yolanda. Halos mahimatay si Yolanda sa gulat na makita ang kaibigan. Anong ginagawa mo sa altar?
Sigaw niya habang hawak ang dibdib. Long story, Yolanda. Mabilis lang kasal, promise. Anong pinagsasabi mo? Nanginginig ang boses ni Yolanda. Mamaya na yan, sagot ni Josefa. Magkasal muna ako ngayon. Napapikit si Father Frank. Do you, Thomas Montenegro, take Maria Josefa Santos as your lawful wife? Tanong ng pare. Sumulyap si Tomas sa mga photographer na sabay-sabay na nag-click. Yes, Father. Kailangan ko siya. Mahal ko siya. Ha? Mga baliw ba kayo? Sigaw ni Yolanda. Umubo ang pare. Do you, Maria Josefa Santos, take Thomas Montenegro as your lawful husband? Napatingin si Josefa sa altar, saka sa pinto ng kumbento, saka sa guwapo at mayabang na lalaking katabi niya. Opo. Tumango si Father Frank. Pwede na po bang mag-vows na? Tanong ni Tomas. Yes. Matigas sa sagot ang pari. Napabuntong hininga si Tomas. Josefa, ipinapangako kong aalagaan ka. Hindi kita iiwan sa ngayon. Hindi rin kita ipagpapalit sa career. Wow! Bulong ni Josefa. May bonus speech? Huminga siya ng malalim. Tomas, ipinapangako ko, hindi kita sasapakin kahit mayabang ka. Ipagluluto kita, minsan. At susubukan kong mahalin ka kahit biglaan to't parang prank ni Lord. May tumikhim na photographer. Sir, pakayaka po, pang front page. Ginawa yun ni Tomas kaya namula si Josefa. By the power vested in me, at sa dami ng kalokohan ninyong dalawa lalo ka na Josefa, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Uwi ka ng pare. Nagkatitigan sila. May kiss ba talaga? Bulong ni Josefa. For the media. Sigot ni Tomas. Fine, 1 segundo lang. First kiss ko to. Napanganga si Yolanda dahil sa tagal ng halik. Ama namin, makakalbo ka talaga ni Uncle Joe. Pagkatapos ng halik, napaatras si Josefa. Hoy Tomas, wala sa kontrata yan. Ngumiti si Tomas sa unang pagkakataon. Hindi CEO smile, kundi totoong ngiti. Welcome to my mess, Mrs. Montenegro. Napapikit si Josefa. Lord, ito na po ba yung sign? At sa gitna ng tahimik na simbahan, nagsimula ang pinakamagulong kasal na hindi nila alam. Siya ring magpapabago sa buhay nilang dalawa. Matapos ang kasal, parang napunta sa ibang planeta si Josefa nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Montenegro. Hindi bahay ang nasa harap niya, kundi isang palasyo. Lord, may sariling zip code ata to. Bulong ni Josefa. Bumaba si Tomas sa parang normal lang ang lahat. Welcome home. Sabi niya, casual. Home? Napalingon si Josefa sa kanya. Tomas, dito kahit magnanakaw mahihiya eh. Baka magpa-picture muna bago magnakaw. Ngumiti si Tomas, bahagya lang. Sanay siya sa ganito pero hindi sanay na may kasamang katulad ni Josefa. Pagpasok nila, sinalubong sila ng hanay na mga kasambahay. Good evening, senyorito. Sabay-sabay na bati. Napalunok si Josefa at muntik nang mag-sign up na cross. Umakyat sila sa malawak na hagdan. Crystal chandelier sa taas, painting sa dingding, carpet na parang ayaw tapakan. Pwede bang hubarin ng tsinelas dito, Tomas? Wag. Ikaw ng asawa ko kaya huwag kang mahiya, Josefa. Wala na rin naman ako mga magulang at sa Canada ang nag-iisang kapatid. Isa pa, iniligtas mo ako sa kahiyan. Kaya bilang kabayaran, gagawin ko maganda ang buhay mo. Pero maganda na ang buhay ko. Nagulat si Tomas sa sinabi ni Josefa pero pinagsawalang bahala niya yon. Pumasok sila sa isang malawak na sala. Doon huminto si Tomas at humarap sa kanya. Biglang nagseryoso. Kailangan nating mag-usap. Umupo si Josefa sa dulo ng sofa, diretsyon likod. About saan? About sa biglaang kasal? Sa first kiss na lampas 1 segundo? O sa fact na baka atakihin ako sa puso dahil sa laki ng bahay na to? Kasunduan, rules, Josefa.
Tango ni Josefa. May rules pala pagiging asawa mo. Huminga ng malalim si Tomas. Una, kasal tayo sa papel at sa mata ng publiko, kaya kailangan nating magpanggap na mahal ng isa't isa. Pangalawa, may kanya-kanya tayong kwarto bilang pagrespeto sa privacy ng isa't isa. Pangatlo, bayad ang serbisyo mo, kaya lahat ang sasabihin ko ay siya masusunod. Isa pa, tsaka alam matatapos ang kasunduan natin at tuluyan tayo maghihiwalay kung babalikan ako ni Rafaela. Sandali. Putol ni Josefa. Salamat naman at hindi mo ko ikukulong sa kwarto mo. Pero sa isang kondisyon, hindi mo pwedeng kunin sa akin ang bataan. Hindi napigilan ni Tomas ang munting ngiti pero mabilis ding nawala. Okay, deal. Pang-apat. Seryosong dagdag ni Tomas. Hanggat hindi malinaw ang lahat, hindi tayo magpapakita ng kahit anong personal na away sa media. Mahal ang tawagan natin. Walang kahit na sinong third party, Josefa. Ayokong maging issue na nagloloko tayo. Tiyak kumalat ang balitang kinasal ako. Para bang cue ang sinabi ni Tomas, nag-vibrate ang cellphone ni Josefa, sunod-sunod. Hello? Sagot ni Josefa. Ano tong kalokohan mo na ito na kumakalat sa internet, Maria Josefa Santos? Sa harapan pa talaga ni Father Frank. Sigaw ng boses sa kabilang linya, ang ama niya. Napapikit si Josefa. Papa, relax ka naman. Mamaya atakihin ka sa puso dahil sa grabe ang sigaw mo. Nagpakasal ka nang hindi namin nalalaman ng mama mo. Sa isang bigating CEO. Bukas ang pagpasok mo sa kumbento. Ano to? Sigaw pa rin ni Joe. Napatingin si Josefa kay Tomas na tahimik lang. Papa, mahabang kwento. Hindi na po ako magmamadre. Wala akong pakialam kung gaano kahabang kwento mo, Josefa. Umuwi ka ngayon din. Wala akong pakialam kung 10 hours ang biyahe. Uuwi ka ngayon kung hindi ay parehas ko kayong gigilitan ng asawa mo sa leg. Sigaw nito. Napatigil si Josefa. Opo. Pagbaba niya ng tawag, nanginginig ang kamay niya. Kailangan nating pumunta sa Alicia, sa baryo kung saan ako lumaki, Tomas. Kilala kong ama ko. Tiyak mag-iiskandalo siya rito sa Maynila kung hindi ako uuwi kasama ka. Masisirang imahe mo. Kailan? Mabilis sa tanong ni Tomas. Walang reklamo. Ngayon din. Tumango si Tomas. May tinawagan ito sa telepono. Rodolfo, prepare my private helicopter. Napanganga si Josefa dahil sa yaman ni Tomas. Tumutupad ako sa usapan, Maria Josefa. Gagawin ko lahat makuha lang ang loob ng mga magulang mo. Salamat naman kung ganun. Akala ko sobrang yabang mo lang. Umirap si Tomas sa sinabi ng asawa. Makalipas ang ilang minuto sa himpapawid, ibang mundo ang sinalubong ni Tomas. Makikipot na daan, mga bahay na gawa sa yero at kahoy, mga batang naglalaro sa kalsada. Saan tayo sasakay? Tanong ni Tomas pero natigilan siya nang parang lasing si Josefa na napaupo sa semento. Tahimik to kanina sa himpapawid. Tomas, parang nakahit-hit ng marijuana. Nahihilo ko. Parang alon na nakikita ko. Matlakas na natawa si Tomas sa itsura ng asawa. Totoo bang magmamadre ka, Josefa? Matabil ang bibig mo. Hindi naman ganyan kumilo sa mga madre. Iniinsulto mo ba ako, Tomas? Nagsasabi lang ako ng totoo. Mahal ko. Hindi kalaunan ay dumating ang naupahan nilang sasakyan. Halos wala pang 30 minutos ay nakarating na sila sa mumunting bukid ni Josefa. Dito ka lumaki? Tanong ni Tomas. Oo, sagot ni Josefa. Dito ko natutunan na kapag walang ulam, kanin na toyo ay sapat na. Tapos nung nakaluwag-luwag kami, kahit papano naranasan ko nang kumain ng 3 beses sa isang araw. May merienda pa. Hindi na rin masama, kahit mukhang bahay lang to ng aso sa mansyon. Sinuntok ni Josefa si Tomas dahil sa sinabi nito. FYI, Mr. CEO na may sariling palasyo. Malit lang bahay namin pero madadama mo ritong pagmamahal. Sasagot pa sana si Tomas nang may sumigaw. Ate Josefa! Sigaw ng isang binata, si Tenten, mga nasa edad na 18. Matapos si Tenten ay may sumunod pang 2 binata. Triplets? Tanong ni Tomas. Tumango si Josefa. Mga kapatid ko, si Tenten, Henry at Benny. Ate Josefa, hatakbo! May itak si Papa! Sigaw naman ni Henry.
Nanlaki ang mga mata nila nang lumabas sa isang modern bungalow house ang isang matandang puti na ang buhok. Ito ba ang lalaking pinili mo kaysa sa Diyos? Malamig na tanong nito, hawak ang isang itak na panggapas. Papa! Sigaw ni Josefa, ngunit huli na. Anong pinakain mo sa anak ko? Binuntis mo ba siya? Sigaw ng ama niya habang winawasiwas ang itak. Halos mamutla si Tomas na kumaripasan ng takbo dahil tinutulak siya ni Josefa na nasa pagitan na nilang dalawa. Papa, kumalma ka po muna! Naiiyak na wika ni Josefa. Joe, baka mapatay mo siya. Hayaan mo makapagpaliwanag sila. Sigaw ni Jamaica, ina ni Josefa. Papatayin ko talaga ang lalaki ng Agus sa anak natin, Jamaica. Hindi ako makakapayag na sisirain ang pangarap natin para kay Josefa. Sigaw ni Joe. Idedemanda kita. Kinakabahan sigaw ni Tomas na paikot-ikot sa pagtakbo. Aba, ako pa nga man ang babaeng inago mo sa Diyos ang idedemanda mo. Balong, nasa teritoryo kita. Kay dali mong paslangin dito. Sigaw ni Joe. Nakikihabol na si Josefa na umiiyak na. Papa, bilyonaryo yung hinahabol mo! Sigaw ni Josefa. Yeah, she's right. Bilyonaryo ako kaya ang lakas ng loob mong habulin ako ng itak. Sigaw ni Tomas. Hindi, ikaw nagdala ng kahihiyan sa pamilya namin. Kahit pa sandamakmak ang pera mo, hindi mo yung madadala sa hukay. Sigaw ni Joe. Nagkagulo ang baryo. May mga kapitbahay na sumilip. Hindi umatras si Tomas. Wala kang karapatang maging asawa ng anak ko. Patawarin ako ng Diyos pero talagang papatayin kita. Muling umangat ang itak. Hindi na nakapag-isip si Josefa. Tumakbo siya at humarang sa harap ni Joe. Papa, tama na! Umiiyak niyan sigaw. Ako ang pumili! Ako! Ako nagpasya na magpakasal kay Tomas. Mahal ko po siya! Alam ni Josefa na kasalanang magsinungaling, pero kusang lumalabas sa mga kataga sa bibig niya. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Tumabi ka, Josefa, kung ayaw mong madami ka sa galit ko. Hindi! Buong lakas niyan sigaw. Kung sasaktan mo si Tomas, dadaan ka muna sa akin. Nanginginig ang kamay ng ama na may hawak ng itak. Pinilit ka ba niya? Binayaran ka ba niya? Mas pinipili mo ba siya? Hindi po! Sagot ni Josefa, humahagulgol. Hindi niya ako binili. Hindi niya ako dinukot. Nagkamali man kami ng paraan pero hindi siya masamang tao. Josefa, mahal, sabi mo sa tatay mo na CEO ako. Hingal na sigaw ni Tomas habang halos madulas sa putik. Kahit ikaw pang presidente, hindi ako natatakot sa'yo. Sigaw ni Joe. Papa, tama na nga sabi, tigilan mo na si Tomas. Bakit ako titigil? Binaligtad niya ng kapalaran mo. Sigaw nito. Iniligtas po ako ni Tomas. Nakabuka ang mga braso ni Josefa. Nanginginig ang tuhod pero matatag ang boses. Huminto ang hangin. Huminto ang mundo. Hindi niya po binaligtad ang kapalaran ko o sinira ito. Ako po ang pumili sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Joe. Papa, ayoko pong maging madre. Parang may nabasag sa paligid. Sinubukan ko po. Araw-araw. Pinilit kong mahalin ang buhay na hindi ko gusto dahil akala ko yun ang makakapagpasaya sa inyo. Lumuhod si Josefa sa putikan. Pasensya na po kung hindi ko natupad ang pangarap niyo para sa akin. Pasensya na kung hindi ako naging anak na inihandog sa Diyos. Nabitawan ni Joe ang itak. Bumagsak yun sa lupa na may kalabog. Akala ko po, kapag sinunod ko kayo, magiging buo ako. Pero habang papalapit ako sa kumbento, pakiramdam ko po nawawala ako. Tahimik si Tomas. Tinititigan lang ang likod ni Josefa. Ang babaeng ilang oras pa lang niyang asawa, pero ngayon lang niya lubusang nakita kung gaano ito katapang. Papa, hindi ko po tinatalikuran ng Diyos. Siya pa rin po naman yung sinasamba ko. Siya po ang sentro ng pag-iibigan namin ni Tomas. Yes, tama si Josefa. Matandang baliw. Sinong baliw ha? Hiyaw ni Joe kay Tomas. Papa, ako po nang pakinggan mo at huwag ang CEO na hilaw na yan. Umasim ang mukha ni Tomas dahil sa tinawag sa kanya ni Josefa. Unti-unting bumigat ang balikat ni Joe.
Nanginig ang mga kamay niya. Iniligtas po ako ni Tomas bago ako tumapak sa kumbento bilang madre at makagawa ng kasalanan dahil sa bigat ng dibdib. Tinapos niyang agam-agam sa isip ko. Tulad ng pagligtas niya sa akin nung bata pa ako. Nung pinili niyo akong pag-aralin kahit wala tayong pera. Nung pinoprotektahan niyo ako sa mundo. Ganun din ang ginawa ni Tomas, pero sa ibang paraan lamang. Tumayo si Josefa at humarap sa ama. Ngayon po, hayaan niyo naman ako. Ako ang pumili ng kapalaran ko. Natahimik sila. Tapos nagsalita si Tomas. Mahina. Sir, hindi ko po siya kinuha sa Diyos. Nakita ko lang po siya nawawala at hinawakan ko ang kamay niya. Tumingin si Joe kay Tomas. Huminga ng malalim si Joe. Mahina nito'n sabi. Tumalikod si Joe, kinuhang itak. Umuwi na tayo. Hindi tumingin si Joe sa anak at asawa nito. Huwag kang makampante. Hambog na CEO. Sagot nito. Hindi pa tapos ang parusa mo. Napangiti si Josefa sa gitna ng luha. Tahimik ang baryo kinagabihan. Maliban sa kuliglig, palakang parang may karaoke at tiyan ni Tomas na kumukulo. Nakaupo si Tomas sa bangkong kahoy sa labas ng bahay. Sira ang sapatos, gusot ang polo. Hindi ko matanggap ng isang Tomas sa Montenegro ay hahabulin lang ng baliw na matandang yon. Reklamo ni Tomas kaya nakatikim siya na matunog na sapo kay Josefa na may dalang tabo ng tubig at bimpo. Hoy, tatay ko yun ah. Huwag mong ganunin. Akala ko ba'y kaya mo siyang paamuin? Takot ka naman pala. Hindi ako takot. Matapang lang siya dahil may itak siya. Sus, ang isang CEO na malaki ang pangangatawan at lahat ang gusto ay nakukuha. Tumakbo lang dahil hinabol ng itaka. Hindi kasi ako na-inform ng tatay ng asawa ko. Isa palang baliw na naghahabol ng gwapong CEO. Linisin mo na nga muna yung mukha mo. Para kang CEO na hostage. Ganito palang pakiramdam ng hinabol ni kamatayan. Alam mo kanina, nung humarang ka sa itak ng tatay mo, parang ikaw humila sa akin palayo sa buhay na akala ko tama pero hindi pala. Napangiti si Josefa. Ayoko lang makulong ang tatay ko no, kasi baka talagang mapatay ka niya. Mula sa loob, sumigaw si Joe. Hoy, matulog na o baka naman gusto nyo saraduhan ko kayo ng pinto. Lalandi nyo. Joe, ang bibig mo! Sita ni Jamaica sa asawa. Tignan mo yung tatay mo, sama ng ugali. Natawa si Josefa. Hoy Tomas, bukas sa bukas gumising ka ng alas 5 ha. Ayoko nagpapatulog ng sobra-sobra sa hindi welcome na bisita. Saan ni Joe? Eh di mag-hotel na lang, aray! Natigilan siya dahil siniko siya ni Josefa. Baliw ka ba? Asawa kita. Suyuin mo mga magulang ko. Babaan mo naman pagiging arugante mo. Sabi ko nga makikisama ni. Ano meron sa alas 5? Patunayan mo sa akin na karapat dapat kang pinili ng anak ko. Mariing wika ni Joe. Hindi kayo magtatabi ni Josefa. Sa sala kang matutulog. Ayoko magtabi kayo sa isang kwarto dahil baka imbes na ulo mo nakikita ang gigilitan ko ay mauna pang maputol yung nasa ibaba mong ulo. Agad na napahawak si Tomas sa kanyang alaga. Natawa si Josefa. Kinaumagahan, Gising, hambog! sigaw ni Joe, may hawak na tabo na malamig na tubig. Bakit mo akong pinasa, baliw na matanda? Ano? Aangal ka? Bahay mo ba to? Hambog na CEO? Maangas na tanong ni Joe. Sa labas, may nakatali na mga kalabaw. Linisin mo na ang mga kalabaw ko sa palayan. Utos ni Joe. Pati kulungan. What? Ayoko nga. Bakit ko naman lilinisan ng mga kalabaw mo? Dirty kaya yun. Aba, ayaw mo? Gusto mong annulment ang naghihintay sa'yo sa Maynila? Tanong ni Joe kaya dali-daling tumayo si Tomas at nagpalit ang damit. Iyon ang bumungad kay Josefa pagkagising niya. Ito sanang unang araw nila bilang mag-asawa. Hindi niya alam kung kakaawaan ba niya o pagtatawanan ang asawang nakatayo sa gitna ng putik, nakataas ang manggas ng branded na suot, may hawak na tabo at nakikipag-eye contact sa isang kalabaw na parang may personal silang aditan. Hoy! Marahan tawag ni Josefa. Anong ginagawa mo? Kinakausap ko to. Seryosong sagot ni Tomas. Ayaw niyang makipag-cooperate parang tatay mo. Umungol ang kalabaw.
Huwag mo akong titignan ng ganyan ah. Kalabaw na mabaho, kaya kitang ipatumba. Sumingit si Joe mula sa likod, may hawak na kape. Aba, dalian mo. Ang bagal-bagal. Kaibiganin mo para umamo. Matandang baliw. Mariing sagot ni Tomas. Hindi po ako marunong makipag-friendship sa may sungay. Kagaya mo. Natawa ng malakas si Josefa. Ewan ko po sa inyong dalawa. Papa, para kayong mga batang nag-aaway. Iniwan na lamang niya si Joe at Tomas upang maghanda ng umagahan ng asawa dahil alam ni Josefa na hindi pa ito nag-uumagahan. Nang bumalik sa Josefa ay hindi na Joe versus Tomas, kundi si Tomas versus ang kalabaw na. Makinig ka ha. Hindi ako sanay sa ganitong treatment. Pagod na ako. Sinubukan niyang kuskusin ang likod ng kalabaw. Oy, relax. Biglang gumalaw ang kalabaw. Josefa, mahal, help! Napaatras si Josefa, umiiyak sa kakatawa. Huwag mo kasi siyang sigawan, baka sipain ka niyan. Makalipas ang 30 minuto, tapos na ang paglilinis. Si Tomas, basang-basa, maputik ang buhok at amoy kalabaw. Nakaupo siya sa damuhan. Si Josefa nakatitig sa kanya, hindi malaman kung maawa o tatawa. Alam mo, kung may camera lang dito, viral ka na. Sabihin mo na lang sa tatay mo, mahal kita kahit hindi naman talaga, pero Josefa naman, mas mahal kong buhay ko. Mamamatay ako sa pinagagagawa ng tatay mo. Dumaan si Joe, sinilip ang kalabaw. Halina kayo, nagluto ang mama mo, kakain na. Inirapan ni Tomas si Joe, kaya naman umirap din si Joe sa asawa ng anak. Napahawak na lamang sa noon niya si Josefa. Isang bandehadong kanin, tuyo at kamatis ang nakahain. Josefa, nasaan ang ulam? Bulag ka ba? Ayan o. Tinuro ni Josefa ang mga nakahain. Siniko niya si Tomas na makita niyan tila nandidiri itong nakatingin sa mga ulam. Pasensya ka na ha? Si Joe kasi sinabi na ganito raw ang ihain sa'yo. Saad ni Jamaica, samantalang tahimik lang ang mga triplets na kumakain. Tomas, huwag mo naman pasamain ang loob ng nanay ko. Agad na kumuha si Tomas ang pagkain. First time ko po ito, mama. Kaya pasensya na kung iba naging reaction ko, pero masasanay din po ako at titikman ko po. Kumagat si Tomas sa tuyo, napaubo. Alat! Ano to? Sinausaw sa dagat? Kakain ka o palalayasin kita? Malamig na tanong ni Joe. Siniko ni Josefa si Tomas. Where's my utensils? Nako, nagkakamay lang kami dito. Sagot ni Benny. Bakit kami ang gamit nyo? Alangan naman pong pa ang gamitin mo. Ikaw talaga palabiro. Saad ni Henry, kaya nagtawanan ang triplets. Napakagat sa ibabang labi ni Josefa. Tila naawa kay Tomas, pero nakita niyang ginagaya ni Tomas ang mga kapatid kung paano kumain ng nakakamay. Ilang saglit pa ay kumuha siya ng pagkain at inuman sa bibig ni Tomas. Ito, kainin mo, mahal. Ay, sinusubuan ni ate. Mahal pagtawagan nila. Kinikilig na wika ni Tenten. Nagkatinginan si Tomas at Josefa na sabay na mula. Ilang saglit pa ay sumingit si Joe sa gitna nila. Napairap si Tomas bago bumulong. Basag trip. Gusto mo palang sinusubukan ka? Ako na magsusubo ng pagkain sa'yo. Asar na asik ni Joe kaya nagtawanan sila sa mesa. Makakatagal ka kaya rito, kuya? Tanong ni Tenten. Ngumiti si Tomas. Ako pa. Aalis kami ni Josefa rito na aprobado na nitong baliw na matandang kasal namin. Yun ay, kung magtatagal ka. Hamon ni Joe. Lumipas ang unang linggo at awang-awa na talaga si Josefa kay Tomas. At sa totoo lang, halos pulutan si Tomas sa mga chismosa. Lumipas pa ang mga linggo at kinimkim lahat ni Josefa ang bigat hanggang sa halos 2 buwan na silang naninirahan sa Alicia. Hindi pwedeng habang buhay kaming nandito. Hindi tong buhay ni Tomas. Hindi siya lumaki sa hirap kaya kahit hindi siya nagsasabi, alam ko nahihirapan na siya. Hindi na bago kay Josefa ang tanawin ng asawang nakayuko sa bukid sa umaga at nakaupo sa sofa sa gabi. Hawak ang telepono, nakakunot ang noo, kausap ang mga tauhan sa Maynila. Minsan, 2:00 na madaling araw. Hindi pwedeng ipagpaliban yan. I-freeze muna ang lunch. Ako mananagot.
Tahimik lamang si Josefa sa tabi niya, kunwaring nagkakape. Pero rinig niya ang pagod sa boses ito. Rinig niya ang bigat. Pagkababa ni Tomas ang tawag, matagal ito nakatitig sa screen bago tuluyang bumuntong hininga. Hinahanap ka na nila, no? Napalingon si Tomas. Hindi lang hinahanap. Nagkakagulo na dahil may hindi nasunod na schedule ng launch ng kilalang brand as sponsor. May mga meeting ako namimiss. May mga investor na nagtatanong kung buhay pa ba ako. Ngumiti si Josefa pilit. Sabihin mo buhay ka pa naman. Hindi ka ginilitan ni Papa. Napatingin si Tomas sa kanya at natawa. Gustong-gusto niya talaga ang pakiramdam ng malapit lang sa kanya si Josefa. Alam mo ba dati, hindi ako marunong gumising nang walang schedule. Ngayon, sanay ka na. Ngayon, hinahanap ko yung tunog ng manok. At yung sigaw ng tatay mo. Wala nagagalit sa akin sa Maynila kaya pakiramdam ko wala silang pakialam sa akin. Marami lang akong kaibigan doon kasi marami akong pera. Pero dito, walang silbi ang pera ko sa ama mo. Pero pakiramdam ko, may pakialam siya sa akin. Napatawa si Josefa. Sorry kasi pinapahirapan ka namin dito. Huwag kang mag-sorry. Kasalanan ko naman kasi ako namilit sa'yo magpakasal sa akin. Totoo, nakakapagod sundin ang mga gawain sa bukid at farm. Pero, iba sa pakiramdam na may mga gulay ako galing sa farm na may uwi sa'yo. Tapos, masaya kang kakain kapag nailuto ni Mama Jam. Saglit na katahimikan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Josefa ang pagbabago. Si Tomas na dating nadidiri sa putik, ngayon ay marunong nang maglakad ng hindi nadudulas. Si Tomas na hindi makakain ng walang kubyertos. Ngayon, marunong na magkamay, bagamat minsan mali pa rin ang galaw. At si Tomas na palagi may distansya, ngayon ay kusang tumatabi sa kanya sa hapon, sabay sila nakatingin sa palayan. Alam mo, kung hindi kita pinakasalan, Huwag mo nang ituloy. malamang wala na ako rito, Josefa. Hindi ko alam na nakaka-relax palang panay puno nakikita. Hindi na sumagot si Josefa. Pero sa gabing yun, nang makita niya nakatulog si Tomas sa lamesa, hawak pa rin ang telepono. Tahimik niyang kinuha yon at inilapag sa tabi. Tinakpan niya ng kumot ang balikat ito. Hindi ka robot, magpahinga ka. Hindi nagising si Tomas pero kumapit ang kamay niya sa laylayan ng damit ni Josefa. Don't leave, Josefa. Lahat na lang na mahal ko, iniiwan ako. Napatingin si Josefa sa kanya. Tulog pa rin si Tomas pero nagsasalita at lumuluha. Doon niya napagtanto, hindi na lang awa ang nararamdaman niya. At sa kabilang banda, si Tomas, sa gitna ng pagod at gulo ng dalawang mundo, ay unti-unti nang natututong pumili. Hindi dahil pinilit siya, hindi dahil sa kasal sila ni Josefa, kundi dahil sa babaeng tahimik na nananatili sa tabi niya kahit wala siyang maibigay. Subalit mas lumalala ang tsismis sa mga kapitbahay na hindi kayang lunukin pa ni Josefa. Sus, maghihiwalay din yung dalawa, hindi na ako magugulat. Kawawa si Tomas Montenegro. Kinawawa lang naman siya rito, ang dami niyang pera pero inaalipin lang ni Joe. Nang araw na yon ay mabigat ang loob ni Josefa kaya hinintay niya si Tomas. Hindi ka pa ba papasok? Tanong ni Joe sa anak na mapansin itong tulala at tila malayong iniisip. Hintayin ko lang po si Tomas, sagot ni Josefa. Nagkibit balikat si Joe at iniwan sa hagdan sa porch ang anak. Ilan sandali pa, dumating si Tomas. Pagod na pagod, agad ding umupo sa hagdan, nanginginig ang kamay. Bakit nasa labas ka? Hindi mo na sana ako hinintay. Malamig dito, Josefa. Tomas, mahina niyang tawag. Pwede ba kitang kausapin ng seryoso? Kung sasabihin mo na naman na kalabaw ang kalaban ko bukas, handa na ako. Nasasanay na ako rito, Josefa. Hindi tumawa si Josefa. Huminga ng malalim si Josefa, saka dahan-dahang nagsalita. Parang bawat salita ay binubunot sa dibdib niya. Tomas, iniisip ko kung tama pa ba to? Nanlaki ang mata ni Tomas. Ang alin, nakakatakot naman ang biglaan mong pagsiseryoso, Josefa. Ayos ka lang ba? Tayo, itong setup ng kasal natin. Tumahimik si Tomas. Araw-araw kitang nakikita napapagod. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ito ang mundo mo. Hindi itong isang Tomas Montenegro.
Alam ko, tatawanan mo ko kasi hindi pa naman talaga kita kilalang kilala. Kasi hindi pa naman matagal ang kasal natin. Napayuko si Josefa. Tomas, halos hintayin mo pang magmadaling araw para magka-signal dito at makatawag ka sa mga tauhan mo sa Manila. Ano bang ipinupunto ng asawa ko? Tomas, naririnig ko sila. Ang mga tsismosa, ang mga kapitbahay, ang mga mata na tumitingin sa'yo na parang trophy ka. Parang kasalanan, parang eskandalo. Ano naman ang pakialam ko sa kanila? Nakakagulat ang katanungan ni Tomas dahil ang Tomas Montenegro noon ay takot sa judgment ng ibang tao. Kaya nga pinakasalan niya si Josefa upang hindi pagtawanan sa media. Alam mo ba ang sinasabi nila? Nanginginig ang boses ni Josefa. Na pinakasalan mo raw ako dahil binintis mo ko. Na pineperahan ka raw namin. Na bumagsak ka raw. Dahil sa akin. Napapikit si Tomas. Hindi lang yun, Tomas. Kapag lumabas to sa Maynila, kapag nakita ng media na ang CEO ng isa sa pinakamalaking entertainment company sa bansa ay pinapahirapan sa bukid at farm, pinaguhugas ng kalabaw, pinapahiyat sinisigaw ng isang farmer, nagpakasal sa muntik ng magmadre. Hindi maganda sa image mo, Tomas. Binalot sila ng katahimikan. Hindi mapagtanto ni Tomas kung saan niya nagagaling ang bigat ng sitwasyon. Napakabigat. Masisira ka at kasalanan ko. Mabagal na tumingin si Tomas sa kanya. Josefa, bakit ba natin sila iniisip? Yun naman ang sentro nito, di ba? Para wala masabi sa iyong media. Natigilan si Tomas. Tama nga naman si Josefa. Ang media at Rafaela ang sentro ng setup nila ni Josefa. Hindi na magbabago si Papa, sabi ni Josefa. Diretso pero nasasaktan. Mahal niya ako, oo. Pero matigas ang puso niya. Hindi kanya kailanman tatanggapin bilang sapat na dahilan upang talikuran ang tungkulin ko sa simbahan. Dem, anong gusto mong mangyari kung ganun, Josefa? Ito ang kauna-unahang narinig niyang nagmura si Tomas. Napaluha na siya. Kaya, iniisip ko, Tomas, baka mas mabuti pang magpaanal na tayo. Parang may sumabog sa pagitan nila. Para kay Josefa, kapag mahal mo, palalayain mo. Ayaw niyang tuluyan nakawin na totoong buhay ni Tomas sa Maynila at ikulong sa bukid. Para makalaya ka na rin. Tsak maraming babaeng willing maging asawa mo na hindi mo na kailangang magpakapagod katulad ng ginagawa mo sa bukid at farm ni Papa. At para makabalik ka sa mundo mo, sa mga taong ka-level mo. Humarap siya kay Tomas. Mahalaga ka sa maraming tao. At kung ako ang dahilan kung bakit ka pinagtatawanan, pinapahirapan at kinakaawaan, handa akong umatras sa napagkasunduan. Natahimik si Tomas. Napakatagal. Tapos tumawa ito na mahina. Alam mo, buong buhay ko, Josefa, inayos ko ang image ko. Tumingin siya sa nanginginig na kamay niya. CEO, malinis, perpekto. Walang bahay na makakasira sa akin. Isang maling galaw, headline agad. Tumingin ito kay Josefa. Pero dito, sabay turo sa paligid. unang beses ako naging totoo. Napakunot ang noo ni Josefa. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi nila, Tomas? Hindi ka ba nasasaktan? Pinagtitinginan ka rito at alam ko naman na maraming dalaga rito nais kang agawin sa akin. Ngumiti si Tomas. Hindi naman ako magpapaagaw sa kanila. Napakaganda kaya ng asawa ko. Tomas, hindi ako nakikipagbiruan. Nasasaktan ako sa mga pinagsasasabi dyan sa labas. Ikaw ba hindi? Nasasaktan, Josefa. Alam ko marami silang sinasabi sa lahat at ang mas masakit, ikaw yung napapasama. Pero hindi totoo ang sinasabi nila. Lumapit siya ng bahagya kay Josefa. Napahikbi si Josefa. Tomas, hindi ako napipilitang manatili rito, Josefa. Hindi ako sinisira ng tatay mo. Hindi ako winawasak ng putik. Humawak siya sa kamay ni Josefa. Ang sisira sa akin
ay kung iiwan kita dahil iniisip mong hindi ako marunong tumayo sa mundong pinili ko. Napatingin si Josefa sa kanya, gulat. Pinipili mo to kaysa sa ginhawang naghihintay sa iyo sa Maynila, Tomas? Tumango si Tomas. Pinipili kita kagaya ng pagpili mo sa akin kaysa sa pangarap ng magulang mo sa iyo, Josefa, na maging madre. Kasama ang tatay mong may itak, kasama ang mga kalabaw, kasama ang mga chismis, kasama ang mundo mo. Huminga siya ng malalim. Kung may masisira sa image ko, hayaan mo. Mas mahalaga sa akin na hindi ka masisira, Josefa. Tahimik ang porch. Sa malayo, humuni ang kuliklig. At doon, sa palayan, chismis at takot. Unang beses na hindi tumakbo si Tomas Montenegro. Kaya wag mo kong ipagtulakan papalayo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako uuwi ng Maynila nang hindi ko napapaamo ang ama mo. Tahimik pa rin ang paligid, lalo ang dalawang pusong tila tumitibok na para sa isa't isa. Ang hindi alam ni na Josefa at Tomas, may isang taong hindi pa umaalis sa dilim. Nakatayo si Joe, nakakross sa mga braso. Hindi nagalit ang mukha niya. Narinig niya ang bawat salita. Nang matutulog na ay hindi nakatulog si Joe. Nakatitig lang siya sa kisame. Buwisit na hambog na CEO yan. Ipaglalaban talagang anak ko. Kinaumagahan, maaga pa, wala pang araw. Narinig ni Tomas ang pag-ubo ni Joe. Oo na, matandang baliw, gising na ako. Hindi ko kailangan na magpeke ng ubo. Bumangon siya at inayos ang banig na pinaghihigaan. Akala niya'y panibagong parusa na naman. Umupo ka. Sabi ni Joe. Naupo si Tomas. Matagal silang hindi nagsalita. Hanggang si Joe ang unang bumitaw. Hindi ko nahihatid sa altar si Josefa dahil hindi ko naman alam na nagpakasal talaga siya sa'yo. Hindi ko nahawakan ng kamay ng anak ko para ibigay sa'yo. Mababa nitong sabi. Napatigil si Tomas. Biglaan ang kasal niyo. Dugtong ni Joe. Wala akong basbas, wala akong dasal, wala akong paalam sa nag-iisa kong prinsesa. Tumingin siya kay Tomas. Galit ako. Amin niya. Hindi dahil kinuha mo nga ako, kundi dahil sa desisyong hindi ko kayang tanggapin. Huminga siya ng malalim. Pero kagabi, Sabi ni Joe. narinig ko kayo. Nanlaki ang mata ni Tomas. Matandang baliw na chismoso rin pala kayo. Nahiya si Tomas kaya malakas siyang piningot ni Joe. Aray, isusumbong kita kay Mama Jamaica. Tama ka. Putol ni Joe. Hindi mo siya kinuha sa Diyos. Tumayo si Joe, humarap kay Tomas. Mahal ka ng anak ko at hindi yun biro. Hindi rin kahinaan. Lumunok si Tomas. Kaya heto ako. Dugtong ni Joe, seryoso. Hindi bilang ama na may itak, kundi bilang ama na may takot. Tumigil siya sa harap ni Tomas. Kung sasaktan mo siya, kung paiiyakin mo, kung iiwan mo. Umangat ang baba ni Tomas, seryoso. Hindi ko po gagawin yon, Sir Joe. Natahimik si Joe sandali. Pagkatapos, marahan niyang sinabi. Hindi kita tanggap noon pero ngayon, handa na akong bigyan ka ng pagkakataon. Oras na mapagod ka kay Josefa at gusto mo siyang hiwalayan, huwag mo siyang sasaktan. Ibalik mo na lamang siya sa akin. Inangat ni Joe ang kamay niya, hindi para manakit, kundi para ipagkatiwala ang anak. Ipinagkakatiwala ko sa iyong prinsesa ko. Oras na magkaanak kayo ni Josefa ng babae, maiintindihan mo ko, Tomas. Alagaan mo siya. Mahalin mo ng buo. Huwag mo siyang sasaktan. Gawin mo siyang tahanan. Nanlalambot ang dibdib ni Tomas. Tumayo siya at yumuko ng bahagya. Sir, hindi ko po kayang mangako ng perpektong buhay kasi hindi naman ako perpekto. Pero kaya kong mangako ng buong puso. Tumango si Joe. Yun ay sapat na para sa akin. Hindi kalaunan ay nag-iyakan si Tomas at Joe at nagyakapan. Kaya nagtaka si Josefa kung bakit nag-iiyakan ang dalawa na parang bata. Nababaliw na ba kayong dalawa? Papa, Tomas? Hindi alam ni Josefa na tapos na ang digmaan. Lumapit si Joe. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng anak niya, mahigpit, nanginginig. Anak,
Mahina niyang sabi. Pumili ka na. Tanggap ko na si Tomas para sa'yo. Tumango si Joe, saka tumalikod at lumabas. Lumipas ang mga araw na parang ibang bersyon ng mundo para kay Tomas Montenegro. Unang natutunan ni Tomas, hindi pala nakamamatay ang paggising ng alas 5. Ikalawa, mas mahirap makiusap sa manok kaysa sa shareholders. Ikatlo, ang tunay na yaman ay hindi laman ng bangko, kundi kung may kasabay kang kumain. Hindi porket tanggap na kita para kay Josefa, hindi ka na naninilbihan sa bukid. Sigaw ni Joe kaya naman tinaasan siya ng kilay ni Tomas. Sus, high blood ka na naman agad, Papa Joe. Kadiri ka, Tomas. Sigaw ni Joe kaya natawa na malakas si Tomas. Isang umaga, habang nagtatabas siya ng damo, lumapit si Tenten. Kuya Tomas, Sabi ni Tenten. pwede po ba samahan mo kami magluto mamaya? Napatigil si Tomas. Si atin yung paglutuin niyo, walang ginagawa. Tignan mo, oh. Sabi ni Tomas kay Josefa na naglalaba. Inaasar niya lang talagang asawa. Anong walang ginagawa? Ang putik ng mga damit mo. Hirap na hirap akong maglaban, oh. Ngumiti si Tomas. Napakabungangera ni ate. Hindi mo kasi sinubukan maging madre. Wika ni Henry kaya nagtawanan sila. Sanay na ako sa bunganga ng ate niyo. Kinahapunan ay nagluto si Tomas ng sinigang. Turo ni Jamaica. Medyo maalat, medyo kulang sa asim, pero kinain ng lahat. Masarap. Sabi ni Jamaica kahit halatang nagsisinungaling. Hindi masarap. Parang dagat. Sa Ate Joe kaya humaba ang nguso ni Tomas. Tumawa ang lahat. Ngumiti si Tomas nang makita niyang tumatawa si Josefa. Nagliliwanag talaga ang paligid kapag nakikita niya si Josefa. Isang hapon, magkatabi sina Tomas at Josefa sa gitna ng palayan. Tahimik. Alam mo, kung hindi ako CEO, baka ganito rin ang gusto kong buhay. Talaga? Tumango si Tomas. Simple, totoo. Wala nagkukunwari. Ako bilang farmer, ikaw bilang housewife. Tumingin siya kay Josefa. Salamat, Josefa, sa pagpayag na makita ko ang mundo mo. Gumiti si Josefa, saka marang hinawakan ang kamay niya. Hindi kailangan ng salita, basta napakasaya niya. Isang gabi, matapos ang hapunan, tumikhim si Joe. Hoy, Sabi niya, hindi nakatingin kay Tomas. hindi naman na kayo bata. Nanlaki ang mata ni Josefa. Papa, ano ba yung pinagsasasabi mo? Mag-asawa na kayo. Wika ni Joe. Hindi ko na kayo pagbabawalan. Napatingin si Tomas, gulat. Maliit lang ang kama. Huwag kayo maingay kapag gumagawa ng milagro. Baka marinig ng mama nyo. Ayain din ako. Tumayo si Joe at umalis. Samantalang naiwan si Tomas at Josefa na tulala at namumula. Ang bastos ng tatay mo, Josefa. Pwede naman sabing okay nang matulog katabi ka. Pulang-pula si Josefa sa kahihiyan at tulala silang pumasok sa kwarto ni Josefa. Nagkatinginan sila. Kasya ba tayo, Josefa? Depende. Ang laki mong tao eh. Humiga si Josefa sa gilid. Humiga rin si Tomas. Sobrang dikit. Balikat sa balikat. Josefa, hindi ako sanay sa ganito. Ako rin. Tumahimik. Maya-maya nagsalita si Tomas. Pwede ba kitang yakapin? Huminga ng malalim si Josefa. Ay, sige, pero huwag kang gagalaw. Marahan siyang inakbayan ni Tomas. Sobrang sikip. Halos wala ng espasyo. Kung ganito ang buhay, mahirap. Kaya ko pala. Napangiti si Josefa sa dilim. Matulog ka na, CEO. At sa maliit na kama, sa bahay na hindi palasyo, natulog ang 2 taong unang beses nakaramdam na sapat na sila. Tahimik ang kwarto. Tanging nagaslas ang electric fan at ang magkasabay nilang paghinga ang maririnig. Josefa, gising ka pa ba? Oo, may munting katahimikan. Hindi ako makagalaw. Ako rin, pag gumalaw ako mahuhulog ka. Hindi ako sanay sa ganitong init. Electric fan lang ang meron kami rito. Bahagyang gumalaw si Tomas para mag-adjust, sakto namang gumalaw din si Josefa. Nagbanggaan na noon nila.
Aray! Sabay nilang sigaw. Sorry. Sorry din, Tomas. May kumalabog sa kabilang kwarto. Ano ba, Joe? Kasal ng anak mo. Bakit pa nakadikit sa pader ang tenga mo? Sigaw ni Jamaica. Napatawa si Josefa. Samantalang umasim ang mukha ni Tomas. Matandang baliw. Hindi ko pagsasamantalaan si Josefa kung hindi niya gusto. Sigaw ni Tomas na pulang-pula. Ang tigas ng ulo niyo ni Papa. Yan kasing Papa Joe eh. Muli sila natahimik. Sobrang lapit na ng mukha nila. Haramdam ni Josefa ang hininga ni Tomas. Haramdam din ni Tomas ang init ng pisngi ni Josefa. Alam mo ba, hindi ko inakala na magiging ganito tayo. Ano? Payapa, si Papa Joe lang panggulo. Ngumiti si Josefa sa dilim. Matulog ka na. Bukas gigising ka ulit ng 5:00. Tumango si Tomas pero sa paggalaw niya para umatras, nadulas ang unan. Sumunod ang ulo niya at sa isang iglap, nagtagpo ang labi nila. Parang huminto ang oras. Agad sila naghiwalay pero di kalaunan ay muling nagkahalikan na mas matagal at tila sumasayaw sa ritmo ang mga labi nila. Sabay silang natawa. Kinakabahan matapos ang kanilang halikan. Good night, Tomas. Good night, Maria Josefa. Magkatabi pa rin sila at sa maliit na kama sa simpleng kwarto, unang halik na hindi nila hinanap pero pareho nilang naramdaman. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, may biglang umalingaw na ring sa bulsa ni Tomas. Napakunutan noon niya. Sinagot niya ang tawag, medyo palayok ni na Josefa at Joe. Yes. Sir Montenegro, may malaki pong eskandalong kumpanya, konektado sa politika. Hindi raw tayo nagbabayad ng tamang buwis dahilan kung bakit mawawalan tayo ng lisensya. Wika ng kanyang sekretarya. Isang saglit na katahimikan. Ano, imposible. Tamang binabayaran natin buwis. Kailangan niyo na pong bumalik. Saad pa ng sekretarya. Napatingin si Josefa. Alam niya agad na may mali. I'll be there. Prepare everything. I'm on my way. Binaba ni Tomas ang tawag. Umarap siya kay Josefa. May problema sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Joe. Anong problema? Sunog, may nanakaw, may kabit ka pa sa opisina. Papa Joe, wala po akong kabit. About lang po sa lisensya. Natahimik si Josefa. Kailangan mo bang bumalik? Ngayon? Tumango si Tomas. Oo. Huminga ng malalim si Josefa, saka ngumiti kahit alatang may bigat. Di bumalik kayo. Singit ni Jamaica. Kasal na kayong dalawa, Josefa. Hindi naman pwedeng si Tomas lang ang uuwi. Ngayon na ngayon niya kailangan ng karamay. Napatingin si Tomas kay Josefa. Okay lang ba na tayo ang babalik sa Maynila, Josefa? Ayoko ring mawalay sa'yo. Oo. Sagot agad ni Josefa. Asawa mo ko, hindi ba? Hindi ka babalik sa gulo na mag-isa. Biglang umiyak si Joe. Inaagaw mo na talaga sa akin ang anak namin. Hikbi niya. Joe! Saway ni Jamaica sa baliw na asawa. Papa! Sabay na sigaw ni na Tomas at Josefa. Nilapitan ni Joe si Tomas at sinuntok. Mahina pero may gigil. Makinig ka, Tomas Montenegro. Kung iyak ang anak ko dahil sa'yo, gigilitan na talaga kita ng leeg. Si Tomas seryosong tumango. Pangako, hindi ko po sasaktan si Josefa. Hinawakan ni Tomas ang kamay ni Josefa. Pasensya na, maikli lang ang bakasyon natin. Ngumiti si Josefa. Okay lang, hindi naman ako aalis. Kasama mo lang akong babalik sa mundo mo. Kinahapunan, habang papasok sila sa sasakyan, sumigaw si Joe mula sa bakuran. Hoy Tomas, wag mo sasaktan ang anak ko Wag ka mambababae. Joe, wag kang OA! Sigaw ni Jamaica. Ngumiti si Tomas, sabay bulong kay Josefa habang umaandar ang sasakyan. Handa ka na bang makita ang gulo ng Maynila? Humigpit ang kapit ni Josefa sa kamay niya. Handa na. Basta, kasama kita. At habang papalayo sila sa bukid, hindi nila alam na sa pagbabalik nila sa Maynila, may isang babaeng matagal nang naghihintay na bawiin ng lalaking minsan niyang tinawag na kanya. Pagdating sa Maynila, bumalik ang dating mundo ni Tomas. Traffic, meeting, cellphone na walang tigil. Pero sa gitna ng lahat,
Sabay silang kumakain, sabay umuuwi, sabay tumatawa. Parang nabura sa isip nila na set up lang ang lahat. Masaya kapag kasama ko si Josefa. Hindi ako napapagod kapag nasa tabi ko siya. Mumunting boses sa isip ni Thomas. Hanggang sa isang hapon, bumukas ang pinto ng opisina ni Thomas nang walang paalam. Isang babaeng matangkad, elegante at may ngiting hindi humihingi ng permiso ang pumasok. "Hello babe." Malamig na wika ni Rafaela. "Miss mo ba ako? I miss you too." Napatigil ang mundo ni Tomas. Sa labas ng salamin, nakita ni Josefa ang eksena dahil dadalhan niya sana ng lunch si Tomas. Kumunutan noon niya, hindi selos ang una niyang naramdaman, kundi takot. Takot na maagaw ang katahimikang ngayon pa lang nila natitikman. Anong ginagawa mo rito, Rafaela? "What do you mean, babe? Ready na ako magpakasal sa'yo." Nakangiting sabi nito na parang wala nangyari. Kasal na ako, Rafaela. Tumawa si Rafaela. "Oh, come on, Thomas. Alam ko naman na palabas lang yun. Baka kung saan-saan mo lang pinulot ang babaeng yun. May mga bagay na hindi basta nawawala, Thomas. Lalo na ang mga dapat ay sa'kin." Akala ko hindi ka nababalik. Hindi ba't pinili mong pangarap mo? Natigilan lang si Thomas nang mapansin si Josefa kaya agad siyang tumayo at bago pa makaalis si Josefa ay tinawag siya ni Thomas. Mahal ko, come here. Ayan naman lunch ko. Namula si Josefa kaya imbes na umalis upang bigyan ng pagkakataon sina Thomas at Rafaela na mag-usap ay hindi na nangyari dahil napansin siya ni Thomas. "Thomas, mabilis lang ako. Iiwan ko lang ang pagkain mo." No, stay here, Josefa. Tahimik si Josefa. Hindi siya nagsalita. Hindi rin bumitaw sa kamay ni Thomas nang hawakan siya nito. Napatingin si Rafaela sa magkahawak nilang kamay. "Oh," wika ni Rafaela. Kunwaring nagulat. "So, totoo pala ang balita." "Anong balita?" tanong ni Josefa. Diretso, walang ngiti. Ngumiti si Rafaela sa kanya mula ulo hanggang paa ang tingin. "Ikaw palang asawa ng dapat mapapangasawa ko." Matapang na wika ni Rafaela. "As in legal." Sagot ni Josefa agad. "Buong buo. Mrs. Montenegro nga ang nasa harapan mo." Tapang-tapangan lamang si Josefa pero may takot na sa dibdib niya ngayong bumalik na si Rafaela. Suminghap si Thomas. Tumawa si Rafaela na mahina. "Relax. Wala naman akong balak may kapag-agawan. Dahil una pa lang, alam ko naman kung sinong umagaw kay Thomas." Humakbang siya palapit kay Thomas. Masyadong malapit. "Kailangan ka ng kumpanya." Seryoso niyan sabi. "Ang daming kalat simula nang nawala ka at saan ka nagpunta? Nag-asawa ka lang na mukhang basura. Naging basura na rin ang kumpanya. OMG. Oras na bumalik ako sa spotlight dito, tiyak na mamamayagpag ulit ang kumpanya mo." Bumalik ka rito dahil hindi ka naging successful sa pagmamodelo sa ibang bansa, di ba? Pues, di ako tumatanggap ng bagong modelo, Rafaela. Humigpit ang kapit ni Josefa sa kamay ni Tomas. Tumingin si Rafaela kay Tomas na gulat na gulat. "Binibiro mo ko." Saad ni Rafaela. Mukha ba ako nagbibiro? Ako ang dahilan kung bakit ka sumikat. Tinalikuran mo ko kaya bakit ko tatanggapin sa kumpanya kung babaeng mas pinili ang kasikatan sa ibang lugar. "Hindi ako papayag, Tomas. Alam kong galit ka lang sa akin dahil iniwan kita sa altar. Nagsisisi na ako." Mangiyak-ngiyak na saad ni Rafaela. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa gwardya. "No, hindi ako papayag." "Please, Thomas. Sorry na." Pagmamakaawa ni Rafaela. "Mabuti kung umalis ka na muna. Maraming problemang iniisip si Thomas ngayon. Hindi maganda kung dadagdag ka pa." Matapang na sabat ni Josefa. Natigilan si Thomas pero napangiti hindi kalaunan dahil sa tapang ng asawa. "Hindi pa tayo tapos. Kung babagsak ako, babagsak din kayo." Malamig na banta ni Rafaela. Ewan ni Thomas pero tila wala na siyang nararamdamang pagmamahala. Umalis si Rafaela. Natahimik sila. Josefa, "Shizra, kilala ko siya. Hindi mo na kailangan na sabihin pa. Si Rafaela yon. Maganda nga talaga siya."
Biglang na-insecure si Josefa kay Rafaela. Napakaganda nito. Parehas kayong dalawa, Thomas. Yung tindig, parang kahit saan siya ilagay, aariin niya. Nagkamot si Thomas. Hindi ko na siya, Thomas. Putol ni Josefa. Hindi ako tanga, pero asawa mo ko at nandito ako. Tumingin siya kay Thomas, seryoso pero kalmado. Hindi ako makikipag-agawan, pero hindi rin ako basta aatras. Alam ko may kasunduan tayo, pero sabihin mo agad kung ano nang mangyayari ngayong nandito na siya. Ngumiti si Thomas, ibang ngiti, puno ng paghanga. Alam mo bang mas nakakatakot ka pala sa board of directors, Josefa? Alam ko nagsiselos ka pero ayaw mong aminin. Hindi ako nagsiselos, sagot ni Josefa. Ako ang legal. Sa kabilang floor, habang naglalakad si Rafaela, huminto siya at ngumiti sa sarili. Interesting. Bulong niya. Mukhang mas masaya ka ngayon, Tomas. Humigpit ang hawak niya sa folder. Pero ang mga bagay na akin, hindi ko basta pinapakawalan. Kinagabihan, may pasabog si Rafaela sa media. Lumabas sa isang cheater si Tomas at isang makasalanan si Josefa at hindi pa yun nakikita ni Josefa. Tahimik ang mansyon. Nakatayo siya sa harap ng bintana si Tomas. Hawak ang cellphone. Rejected, postponed, pulled out. Isa-isa niyang binasang emails. Parang suntok bawat salita. Lalo ang mga kumalat sa media. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Tinanggal ang necktie, sinubsob ang mukha sa mga palad. Hindi ito ang unang beses na natalo siya, pero ito ang unang beses na napagod siya. Sa kwarto, narinig ni Josefa ang mahinang kalabog. Lumabas siya, naka-t-shirt lang. Tomas? Mahinang tawag niya. Walang sagot. Lumapit siya. Nakita niya si Thomas. Nakaupo sa sahig, likod sa sofa, parang batang napagod kakalaban sa mundong hindi naman niya pinili. Thomas, lumuhod siya sa harap niya. Ano nangyari? Hindi agad nagsalita si Thomas. Nanginginig ang panga niya. Josefa, paus niyan sabi. Pakiramdam ko, nauubusan na ako. Natahimik si Josefa. Lahat ng pinaghirapan ko. Pagpapatuloy niya, parang buhangin. Isang mali lang, guguho. Pinilit yan tumawa. CEO ako, diba? Dapat sanay ako dito. Biglang huminto ang tawa, napalitan ng hikbi. Pero pagod na ako. Amin niya. Pagod na akong maging matapang para sa lahat. Tumulo ang luha niya, walang pigil. Ano ba nangyayari, Thomas? Niyakap niya si Thomas. Mahigpit, tahimik. Unti-unting bumigay si Thomas sa balikat niya. Lumabas sa publiko ang pagkakakilanlan mo. Sa tingin ko may kinalaman na dito si Rafaela. Ha? Hindi ko maintindihan. Lumabas na makasalanan ka dahil nagpakasal ka sa akin kahit magmamadre ka na. Nanlaki ang mga mata ni Josefa at hindi siya nakapagsalita. Lagot ako sa mga magulang mo. Idinamay kita sa kaguluhan ng mundo ko. Sa bukid, simple lang problema. Pagod ka, matutulog ka. Gutom ka, kakain ka. Humigpit ang yakap ni Josefa. Pwede pa rin yun, Tomas. Hindi ka nag-iisa rito. Lalampasan natin siya ng sabay. Hinila ni Tomas ang manggas ng damit niya, parang takot maiwan. Paano kung matalo ko? Huminga ng malalim si Josefa, saka inilapat ang noo sa noon niya. E di matalo tayo ng sabay, pero hindi kita iiwan. Tumahimik ang mundo at sa gitna ng luha at takot, unang beses na naramdaman ni Thomas na hindi niya kailangang manalo para manatili ang taong mahal niya. Josefa, mahal na kita. Nanlamig si Josefa pero ngumiti siya. Mahal din kita. Kung ganun, wala nang set-up marriage. Umiling si Josefa at natawa. Dahan-dahang inilayo ni Josefa ang noon niya, pero hindi ang yakap. Hinawakan niya ang mukha ni Thomas. Pinunasan ng luha gamit ang hindalaki. Thomas, tignan mo ako. Sumunod si Thomas, namumula ang mata. Hindi kita pinakasalan para iligtas ka sa mundo. Pinakasalan kita kasi pinili kita.
Humigpit ang panga ni Thomas. Kahit magulo, kahit pinilit naman talaga kita, kahit bumagsak ako, Kahit paano pang mangyari, nahulog na ako sa'yo. Hindi na siya nakapagsalita pa. Yumuko si Thomas at dahan-dahang inilapat ang noo sa dibdib ni Josefa. Parang humihingi ng pahintulot. Parang bata na sa wakas, pinayagang umiyak. Hinaplos ni Josefa ang buhok niya hanggang sa maramdaman niya ang labi ni Thomas sa palad niya. Isang halik, mabagal, nanginginig. Hindi umatras si Josefa. since mahal na natin ang isa't isa, pwede ko na bang kunin si Bataan? Namula si Josefa. Sa halip, hinila niya si Thomas paitaas. Nagtagpo ang mga mata nila. Nauuna ang halik ni Thomas. Maingat, nanginginig. Parang takot masira ang sandali. Parang sinadya ng gabi na bigyan sila ng pahinga. Dahan-dahan silang tumayo. Hindi naghihiwalay ang mga kamay. Sa bawat hakbang papunta sa kwarto, may kaba, pero mas malakas ang tiwala. Sa loob ng silid, hindi na sila nagsalita. Sa gabing yon, nagtagpo sila bilang mag-asawang unang beses umamin. Hindi na ito kasunduan, hindi na ito set up. Ito ay pinili na. Kahit bumagsak ang mundo, dito ako babangon sa tabi mo. Napangiti si Josefa, nakapikit pa. At handa akong tumayo kasabay mo. Natawa si Thomas, mahina pero totoo. At sa labas, kahit naghihintay pa ang unos, sa loob ng kwartong yun, may 2 taong handang lumaban. Magkasama na talaga. Hindi na bulong ang mundo, sigaw na. Sa loob ng 1 linggo, nagmistulang bangkay ang pangalan ni Tomas Montenegro sa social media. Cheater, user, 20 years tax evader, sinungaling. Pati kasalanan ng ama niya na siya namumuno noon ay ibinato kay Thomas. May lumang litrato nila Rafaela na muling binuhay. Pinalabas na sila pa rin kahit kasal na siya. At sa gitna ng lahat, si Josefa, homewrecker, makating madre, user din, pera lang ang hapon. Yan ang mga comments na nakikita nila online. Unang beses nilang lumabas na magkasama matapos pumutok ang balita para lamang mag-grocery. Hindi sila umabot sa pinto ng tindahan. Hoy, yan yung mga manloloko! Isang bote ng tubig ang unang tumama sa lupa. Pumutok malapit sa paa ni Josefa. Sumunod ang plastik, papel, kahit anong bagay. Hiwalayan mo na yan! Kapal ang mukha niyo lumabas. Ay, madara ka pa naman. Hinila agad ito si Josefa palapit sa kanya. Tinakpan ang ulo nito. Parang kalasag ang katawan niya. Tama na! Sigaw niya. Ako sisihin niyo! Pero wala nakinig. May batong tumama sa balikat ni Thomas, hindi siya umimik. Umuwi na tayo, Thomas. Uwi na tayo, Thomas. Paos niyan sabi. Halos buhati na niya si Josefa papasok sa sasakyan. Sa loob ng kotse, nanginginig si Josefa. Hindi sa sakit, kundi sa hiya at takot. Thomas, nanginginig ang boses niya. Parang kasalanan ko ang lahat. Parang may sumakal sa dibdib ni Thomas. Hindi siya sumagot. Kinagabihan, nag-post si Rafaela. Isang mahabang caption. I stayed silent for so long. Ngunit kailangang mailabas ang katotohanan. I was the woman Thomas was supposed to marry. Kami ang magkasama nung panahong walang-wala pa ako. But some snakes take advantage when they see a man at his lowest. Inaha siya sa akin. Kasama ang lumang litrato, si Thomas, nakayakap sa kanya, masaya, buo. Trending agad. At sa comments, lahat pabor kay Rafaela. Kawawa si Rafaela? Mukhang rebound lang talaga yung si Josefa. Kung sino pang simple, siya pang ahas. Binasa ni Thomas ang lahat, isa-isa. Sa sala, tahimik na nagtitimpla ng tsaa si Josefa. May pasapa sa braso niya, tinatakpan ng long sleeves. Hindi niya alam na kanina pa siyang pinapanood ni Thomas. At doon niya napagtanto, hindi na ito ang laban na dapat niyang isama si Josefa. Lumapit siya. Josefa, mahal ko. Lumingon si Josefa, ngumiti pa. Bakit? Umupo si Thomas sa tapat niya. Hindi niya hinawakan ng kamay nito.
Takot siyang masaktan pa ito. Tama na muna. Nawala ang ngiti ni Josefa. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Thomas. Parang lulunukin niya ang sarili niyang puso. Bumalik ka muna sa Alicia. Sa pamilya mo. Doon ka na muna. Mas ligtas ka ron hanggang under investigation pang issue sa kumpanya at sa akin. Napakatahimik. Pinapaalis mo ko? Sinusuko mo ko? Pinoprotektahan kita, Josefa. Hindi ko kaya makita kang sinasaktan dahil sa akin. Masyado kitang mahal para lang hatakin sa kaguluhan na to. Thomas, Josefa. putol niya. Nanginginig na ang boses. Ako ang target nila. Ako ang kaya nilang durugin. Pero ikaw, hindi ka dapat nadadamay. Malaki ang tsansang makulong pa ako. Ewan ko. Tumayo si Josefa, mabagal, nanginginig. Kailan lang? Sabi mo hindi mo ko iiwan, Thomas. Sumikip ang dibdib ni Thomas. Hindi kita iniiwan. Pansamantala lang to. Gumiti si Josefa pero basag. Ganto pala yun. Sabi niya, kapag mahal mo, minsan, kailangan mo ring umalis. Lumapit siya kay Thomas. Hinawakan ang mukha nito, gaya ng unang gabi na bumigay ito. Hindi kita iiwan sa puso ko. Pero sana, huwag mo ring iwan ang sakin. Napapikit si Thomas. Isang halik sa noo. Mahaba, masakit. Kinabukasan, umalis si Josefa dalang iilang damit at isang rosaryo. Habang papalayo ang sasakyan, nanatiling nakatayo si Thomas sa harap ng mansyon. Mag-isa. Nasa likod niya naghihintay pa rin ang gulo. Sa harap niya, isang laban na kailangang harapin mag-isa. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang maging CEO siya, wala siyang hawak na kahit na ano, kundi ang pangakong hindi niya hahayaang masayang ang babaeng pinauwi niya para lang iligtas. Lumipas ang 3 buwan, paglalaban ni Thomas sa korte. Huminto ang bulungan nang tumayo si Thomas sa harap ng podium. Walang abogado sa tabi niya, walang script sa kamay. Tanging pagod na mata at tuwid na tindig. Magandang araw. Panimulan niya. Ako si Thomas Montenegro. At ngayon, haharap ako. Hindi para magtago, kundi para magsabi ng totoo. Tumigil siya saglit. Tila sinisigurong maririnig ng lahat. Una, Mariin yan sabi. itinatanggi ko lahat ng paratang laban sa akin. Hindi ako manloloko. Hindi ako tax evader. Hindi ako gumamit ng kahit sinong babae para sa kapangyarihan o imahe. May ilang umingay, may umubo, pero hindi siya natinag. Tungkol sa buwis, handa akong ilabas ang kumpletong breakdown, resibo at audit trail ng lahat ng binayaran ko. Taon-taon, sentimo bawat sentimo. Walang itinago, walang tinakbuhan. Nakapag-usap na kami ng lawyer ko, maging mga opisyal na siya nag-iimbestiga sa nangyayari. Itinias niya ang tingin. At kung may nagsasabing makukulong ako, kung yun ang gusto niyong paniwalaan, handa akong harapin ang batas. Hindi ako tatakbo. Huminga siya ng malalim. Pero itong gusto kong linawin. Kung ang kapalit ng katahimikan ng mundo ay pera, kung gusto ninyong tumigil ang gulo, handa akong bayaran ng lahat ng inaakusa sa akin. Hindi dahil guilty ako, kundi dahil pagod na ako makitang may nasasaktan dahil sa akin. Pinagtabuyan ko siya para maprotektahan. Dito na siya tumigil na mas matagal. At sa kanya binigkas ang pangalang pinakaiingatan niya. Huwag niyong idamay ang asawa ko. Nag-angat ang mga mata ng tao. Si Josefa ay walang kasalanan. Wala siyang inagaw. Wala siyang ginamit. Hindi siya parte ng negosyo ko, ng nakaraan ko o na mga kasalanang pilit niyong binubuo. Nanginginig na ang boses niya pero hindi siya umatras. Pinakasalan ko siya hindi para sa imahe, hindi para sa pera, hindi para sa kasunduan. Siya ang buhay ko. Siya nagparamdam sa akin na kaya mo naman palang mabuhay ng walang maraming pera. Diretso siyang tumingin sa mga kamera. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Natahimik ang paligid. Minahal niya ako nung wasak na ang mundo ko. Nung wala na akong may pagmamalaki kundi ang pagod at takot ko. At kung may isang tao man na karapat dapat protektahan sa gulong ito, siya yun.
Nilunok niya ang buo sa lalamunan. Kung kailang may masunog sa gyerang to, ako na lang. Kung kailang may mawala, pangalan ko na lang. Pero huwag si Josefa. Bahagiya siyang yumuko. Yun lang. Maraming salamat. Muli siyang tumingin sa kamera. Mahal ko, wait lang. Uuwi din ako sa'yo. Tatapusin ko lang ang laban na to. 3 linggo matapos ang huling pagharap ni Thomas sa publiko, tahimik na inilabas ang desisyon. Walang grand announcement, walang media circus. Isang opisyal na dokumento lamang. Makapal, mabigat at malinaw. Walang nilabag na batas, walang itinagong buwis, walang ebidensya ng panlilinlang. Isa-isang bumagsak ang mga kaso at sa huling press conference, hindi na si Thomas ang nagsalita, kundi ang simbahan. Humakbang si Father Frank sa harap ng mikropono. Nililinaw ng simbahan Wika niya. na si Maria Josefa Santos ay hindi kailanman naging opisyal na madre. Siya ay isang laywoman na nasa panahon ng discernment. Walang panata, walang sumpa, walang kasalanan. Tumigil siya sandali. Ang pag-ibig Dagdag niya. ay hindi kasalanan kung ito'y pinili ng malaya at may pananagutan. At doon tuluyang nalinis ang pangalan ni Josefa. Ang mga taong bumato, tumahimik. Ang mga nanira, nag-delete. Ang mga naniwala, napahiya. Pero sa isang maliit na bahay sa Alicia, walang kamera, walang palakpakan. Si Josefa ay nakaupo sa harap ng bintana. Hawak ang cellphone, nakapos sa huling linya ng statement ni Thomas. Mahal ko, wait lang. Uuwi rin ako sa'yo. 3 buwan na ang tiyan niyang bahagyang umuumbok sa ilalim ng maluwag na bestida. Kinabukasan, walang announcement kay Thomas. Huminto siya sa tapat ng bahay, huminga ng malalim. Pagbukas ng pinto, napatigil ang lahat. Thomas, mahinang sabi ni Josefa. Hindi siya agad nagsalita nang tawagin ni Josefa. Tinignan lang niya ang mukha ng asawa. Mas payat, mas kalmado, mas totoo. At sa kanya napansin, ang tiyan. Nanlaki ang mata niya. Josefa, buntis ka? Bulag ka, kuya? Tanong ni Henry. Ang triplets at magulang ni Josefa ay nakasilip lamang sa kanila. Ngumiti si Josefa, may luha sa gilid ng mata. 3 buwan na, sabi niya. Akala ko, babalik ka kapag tapos na ako mga anak. Lumuhod si Thomas sa harap niya, umiyak siya. Nanalo ko. Sabi niya sa pagitan ng hikbi. Pero ikaw at ang anak pala natin ang premyo. Hinawakan niya ang tiyan ni Josefa. Pasensya na. Pinauwi kita para iligtas. Hindi ko alam may ganito pala akong iiwan. Hinawakan ni Josefa ang ulo niya. Umalis ako para protektahan ka rin at para sa batang to. Naglabas ng singsing si Thomas. Sa gabing yun, may natutunan si Thomas at iyon ay ang pinakamahalagang araw lang buhay niya. Hindi ka mananalo dahil malakas ka. Nanalo ka dahil may handa kang ipaglaban at handa kang hintayin. At si Josefa naman, natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi palaging pananatili. Minsan ito ay paglayo para makabalik ng mas buo. Sa labas, tuloy pa rin ang mundo. Pero sa loob ng bahay na yon, may isang pamilyang nabuo. Hindi dahil sa perpektong simula, kundi dahil sa piniling wakas. Marry me. Again. Maria Josefa. Montenegro. Napangiti si Josefa. Yes, Thomas Montenegro. Para sa kanila, ang pag-ibig ay hindi sinusukat ng palakpak ng madla o ng husga ng mundo. Hindi ito nabubuo sa opinyon ng iba, kundi sa tibok ng pusong marunong pumili, maghintay at manindigan. Kapag totoo ang pag-ibig, kahit baluktutin ng ingay ang katotohanan, babalik at babalik pa rin ito sa kung saan ito nagsimula. Sa pusong hindi kailanman bumitaw. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!